Yun, good day mga boss. Ito pahabol, magkakabit tayo ng rapid backfire sa Raider 150 Gen 1. So ito yung review ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung tamang pagkabit, no. Bali gumagamit tayo ng Shinagawa interrupter relay at saka horn relay. 4 pin or 5 pin, pwede na rin siya busing ha. So ito ipaliwanag ko sa inyo yung kulay dilaw ng power interrupter natin mga boss. Ayan, nilalagay natin yan sa horn relay number 8586 mga boss. Number 8586 ng horn relay. And then, yung number 30. Ayan po yung number 30 natin. Pinagsama natin yung block ng power interrupter. Ibig sabihin, negative ng power interrupter. Pinagsama sa number 30 ng horn relay. Ayan. So, papunta po siya sa ating ground or body ground mga boss. So ayan, kahit sa body ground pwede po siya, no. And then yung natitira natin dito is number 87 ng horn relay. Papunta po siya sa pulser. So ngayon ipapaliwanag ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo anong kulay na wire dito sa ating Raider 150. Ayan, Suzuki Raider 150. 87 po yan ha, 87. And then meron pang isa yung red ng power interrupter, ibig sabihin positive. Ayan, syempre dalawang paa yung switch, yung isang paa papunta sa red ng power interrupter. And then yung isang paa nito ilalagay natin sa accessory wire. Ibig sabihin sa buhay na wire. Ayan, switch po yan, dalawang paa. So ito, iset muna natin to. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga kulay na wire, kung saan pwedeng ikabit. Ayan, kasi mahirap na dito. Siguro iset muna natin tapos i-review ko na lang mga bossing ha. Wait lang, i-check natin. Hindi na clear yung mga wireless dito kasi matagal na kasi to, Gen 1. 12 years. Itong motor na to kakabitan natin. Same lang mo sila ng Raider Reborn, Raider 150 carb. Ayan, kahit sa new breed. So ayan, kung napapansin nyo po yung kulay green na may line na white, ayan po yung pulser papunta sa flywheel side, sa magneto. Green na may line na white, pero dito green na may line na halos yellow na yung line niya kasi sobrang tagal ng motor na to, yung wire harness. So bali iset muna natin siguro to boss, and then ipapakita ko na lang sa inyo ha. Pagkatapos nating maset, ayan, kasi para madouble check nyo na rin bossing. So ayan, matapos nating may kabit yung mga wire niya, i-review ko lang, no, para sure yung pagkabit niyo mga boss, para hindi kayo magkamali ano. Bali po dito sa ating sa ating mga wireless, ipapakita ko sa inyo yung mga kulay sa number 87. Ayan po yung number 87 natin. Papunta po siyang pulser, may makikita kayo diyan na green na may line na white papuntang magneto wire. Ayan, yung switch natin, ayan yung accessory wire. Makikita nyo po dyan yung kadugtong niya is red ng power interrupter. Yung kadugtong niyang wire papunta sa accessory wire. Ibig sabihin sa buhay na wire kapag naka-on yung ating susian. So makikita nyo po dito may kulay orange. Dito natin nilagay sa brake switch. Ayan, makikita nyo may kulay orange sa brake switch niya. Ayan, bali tinip ko na, no, and then makikita nyo lang sa brake switch dyan, papunta dito, may kulay orange, yan po nyo idudugtong. Dapat wala kayong puputulin na wire ha, isasaksak nyo lang mga bossing. Or balatan nyo lang konti. And then yung next natin dito, number 30, syempre pinagsama pa rin yung red at saka black, papunta sa ground. Ayan, pwede kayong mag body ground dito mga bossing. Ayan ha, napaka easy lang, and then itry na natin mga boss, para marinig nyo. So ayan po siya, ang maganda dito, Shinagawa with adjustable. Ayan, pwede nyo siyang lakasan, pwede nyo siyang hinaan kasi adjustable yung ating relay na ginamit. So i-sound check natin to mamayang gabi, saglit lang kasi boss, delikado, baka may pulis, mahuli tayo. And then ayan, pasupport na rin ang ating YouTube channel para updated kayo.